This is it, love. Matatapos na din lahat. Wait for me. Magsasama na din tayo. Kausap niya sa sarili. Lahat gagawin niya maibalik lang ang babaeng mahal na mahal niya. And this time alam niyang wala nang magagawa pa ang lolo niya pag mismo ang Iris ng Ying Empire ang pipirma ng annulment nila. Minsan hindi niya maiwasang hindi makaramdam ng galit sa lolo niya gaya na lang ngayon. Bumalik lahat ng sakit at galit nang maalala ang nangyari nung umuwi siya ng Korea. At rason kaya napilitan siyang iwan si Annie. Flashback. You idiot! Salubong agad sa kanya ng kanyang lolo pagkapasok niya sa office nito sa mansion. Grandpa! Shut up! Putol nito sa sasabihin niya. Sabay bagsak sa mesa ng mga larawan nila ni Annie. Shit! Mura niya sa isip. Is she your lover? Grandpa, let me explain first. Pakiusap niya dito. Explained? On what? Because of being stupid to bed your maid? Halos nanginginig sa galit na sabi nito sa kanya. Gran, I love her and I will do anything for her. And she is not a maid. Oh, come on, young man. It's just a lust, not a love. You think I don't know you? You think I didn't even know what you are doing there in the Philippines? I may be an old man for you, but I have ways and resources to know everything about you there, Gael. Madiing wika nito. If I were you, I would let her go. Do not waste your time with that kind of girl. She is just a maid, a helper, and she is not even suited to our family. Mariing sabi pa nito, No, Gran. Madiing tanggi niya dito. All my life I've been a puppet to you. Do what you want me to do. Act what you want me to act. Say what you wanted me to say. I always say yes because I love you, Gran. But now I don't think that I can follow you on this. I love Annie. Damn much, Gran. Whether you like it or not, I will marry her. Not the Iris of Ying Empire. Kuyumang kamaong wika niya dito. Tss, too late, son. Madilim ang mukhang wika nito saka siya pinakatitigan ng Mariin. Sabay bukas ng drawer sa mesa nito at inilabas ang isang papel and handed to him. Halos mapamura siya ng malakas at malukot niya ang papel na hawak nang mabasa niya kung ano yun. You are a married man now, Gael. And you can't do anything to nullify it. Unless the Ying Iris signed it to divorce you. His lolo added. This is bullshit! Galit niyang wika sabay hampas ng palad sa mesa. Watch your mouth, son. Galit na wika nito sabay duro sa kanya. How can you do this to me, Gran? You know I love Annie. And I can't just let her go or show her away just like that. And to think that I don't even know and love that Iris. God darn it! Sabay hilamos ng palad sa mukha niya. Then I'm sorry, son. I cannot accept her. Shoot her away, or else you will regret it if you disobey me. I know that you care for that helper that much. Shooing her away and sparing her life or disobeying me and I will make her life miserable as hell. Think, son. Think. His lolo firmly said before walking away outside the office. Fuck. Sigaw niya dahil sa galit. Hindi niya akalain na kayang gawin sa kanya ito ng lolo niya. Na ipakasal sila without their consent. Oh well, this is how money works. Shit lang. Mura niya sabay sipa ng upuan na nasa kanyang harapan. After ng pag-uusap nila ng lolo niya, isang desisyon ang nabuo niya. Kahit alam niyang pareho silang masasaktan ni Annie. Pero for her safety at ayaw naman niyang saktan palalo ang dalaga. Kaya minabuti niyang iwan na lang muna niya ito. Habang gumagawa siya ng paraan para mahanap ang ghost wife niya. At para tuluyan na siyang maging malaya. Sa una sobrang nahihirapan siya. Lalo na nang tinatanaw na lang niya ang kanyang mahal. Kahit gusto man niya itong lapitan, yakapin at kuyumusin ng halik. Pinipigilan niya ang kanyang sarili, lalo pat alam niyang may mga tao ng lolo niya ang nakasubaybay sa kanya. Ginamit niya din si Jen para tuluyan siya nitong kamuhian at ito na mismong umalis sa buhay niya. Pero bawat luha at sakit na nakikita niya sa magandang mukha nito, mas doble ang sakit na nararamdaman niya. That was the last thing he wanted to do to her, ay ang makitang umiiyak at masaktan dahil sa kanya. Pero nagawa niya yon. Kaya nung nagkaroon ng pagkakataon para makausap niya si Annie, he grabbed that opportunity and brought Annie to his pad. At hindi niya akalain na doon din sila matatapos ng tuluyan. That time while Annie walked away from him, tila basag na baso ang puso niya na kahirap ng buuin. But he made a promise to himself that he is gonna do his best to fix all this shit.
At ito nga siya ngayon. Handa nang harapin ang ghost wife niya. Kung kailangan dalhin ito sa santong paspasan, pumirma lang ito sa divorce paper nila, gagawin niya. Thank you so much. Ngiting pasasalamat ni Annie sa driver bago siya bumaba ng sasakyan. Tiningnan niya ang kanyang orasan. It's 11:30 pa lang. Thank God hindi pa naman pala siya late masyado. Nawika niya sa kanyang isip sa katipid na ngumiti. Andito siya ngayon sa isang mall. At meron siyang monthly inspection sa kanyang branch dito sa Thailand. Andito siya ngayon sa Bangkok. At dito na siya naninirahan ngayon. After niyang makausap ang kanyang lolo at ipagtapat doon ang lahat-lahat, dito na niya piniling manirahan. And she's very thankful dahil hindi man lang siya tinanong o kinagalitan ng kanyang lolo. And that's still a puzzle sa kanya till now. Natila ba okay lang ang nangyari sa kanya? At isa lang ang binili nito. Yun ay ang alagaan ng magiging apo niya kahit nagtataka siya that time. Hindi na niya iyon pinansin pa. Dahil sobrang masaya siya at okay na sila ng kanyang lolo at wala nang kasalang mangyayari. Sinadya niya pa talaga ito sa Singapore para lang makausap ng maayos. Kahit alam niya sobrang busy ng kanyang lolo. At heto nga siya ngayon. Minamanage ang isang business ng lolo niya sa Thailand. Kasama na din ang kanyang negosyo na cosmetics and she felt super blessed kasi mas lumalago ito. Ngayon imagine 3 months pa lang mula nang iput up niya ang business. Madami agad ang kanyang naging customers at tinangkilik agad ito sa bansa. At alam niya kung sino ang swerte niya. Napangiti siya sa naisip. Hindi man sila nagkatuluyan na lalaking mahal niya. Pero iniwanan siya nito ng isang alaalang naging rason niya to start a new life. And that is her baby. Hello everyone! Bati niya sa kanyang mga empleyado nang makapasok na siya sa kanyang butik. Lahat naman nagsipagtanguan at bumati din sa kanyang mga ito. Maya-maya pa nilapitan siya ng kanyang assistant at may ibinulong. Ma'am, Sir Jace is here. Nakangiting bulong nito at tila kinikilig pa. Where is he? Tanong din niya dito. At the office, ma'am. Sagot din ni Louie, her assistant. At halos ito na rin na nag-manage ng kanyang cosmetic boutique dito sa Thailand. Samantalang ang kanyang BFF na si Tony ay siya namang namamahala sa Pilipinas dahil ayaw nitong iwan ang boyfriend niyang si Kian. Yes, si Kian at Tony nga ang nagkatuluyan. Akalain niya na love at first sight ang loka-loka sa ex niya. At ganoon din pala ang Mokong. Noong una ayaw pa ng mga itong umamin pero dahil sa pangungulit din niya, kaya napilitan ng mga itong sabihin sa kanya ang totoong estado ng relasyon ng dalawa. Which is hindi naman niya kinontra bagkus naging masaya pa nga siya para sa mga ito. Thanks Lou, ikaw na munang bahala dito. Pupuntahan ko lang ang bisita ko and please quit calling me ma'am. Ngiting sabi niya dito na ikinatango naman ang huli sa siya naglakad papasok ng office. Louie is her newly found best friend. Inaanak nila ni Jace ang cute na cute nitong anak na si Brenna. And to her surprise, the father of Louie's child is her crush before. Her Kuya Blaze. Gael's body. Ang ama ng ipinagbubuntis niya. Iba talaga maglaro ang kapalaran. Iiling-iling niyang wika sa sarili. Hey! Masayang tawag niya dito. Na sinalubong naman siya ng pagkaganda-gandang ngiti ng lalaki. Sabay tayo at inabot sa kanyang isang paper bag at flowers. For you. Malambing na sabi nito. Sus, nag-abala pa ang ninong ng baby ko. Pero thank you Jace. Hindi kaya mas spoiled mo na kami nito masyado ha? Ngisi niyang wika sa lalaki na nagkibit balikat lang. I don't mind spoiling you both. Sagot naman nito. So, how was your trip? Tanong niya dito. Good, but it's much good and nice if nakasama ka. May himig ng hinampong sabi nito, saka siya inalalayang umupo. Ay, ang bigat na. Wika niya sabay himas sa tiyan niyang bilog na. Thank you, Jace. Usal na pasasalamat niya dito nang makaupo siya ng maayos. Alam mo namang hindi ako pwede mag-travel ng ganito na kalaki ang tummy ko. Diba? She added. I know. Kaya nga mabilis lang ako doon kasi 2 months na lang lalabas ng baby so dapat andito na ako para mache-check ko kayo ng mabuti. Jace, you don't have to. Ang pagsama mo pa lang dito sa akin, lahat ng tulong mo, lahat yon sobra-sobra na. Tiningnan niya ang lalaki saka inabot ang kamay nito. Paano kanyan magkaka-girlfriend kung sa akin, sa amin ang anak ko ikaw nakatutok? Taas kilay niyang tanong dito. Tss. Jace chuckled and held her hand firmly. I don't think na mag-girlfriend pa ako. You know my feelings towards you, right? I know, but you know that I'm not ready for that. At alam mo din na isa lang ang taong mamaha. Hindi na niya natapos ang sasabihin niya. Nang ilipat nitong hintuturo sa kanyang bibig.
Shh, please don't say that. Please, Anne, I'm just here waiting. And please don't shoo me away. Hayaan mo lang ako na mahalin ka kahit ganito lang. Alagaan ka kahit ganito lang. At never akong hihingi ng kapalit sa lahat ng ginagawa ko sa inyo ni baby. I love what I'm doing and I'm happy. Ito lang, wag mo naman sana ipagkait. Malungkot na pakiusap nito sa kanya. She have the sigh and looked Jay's eyes intently. Inabot niya ang mukha ng lalaki and caressed it tenderly. Okay, but ayokong masaktan ka. Masyado kang importante sa akin para masaktan ko lang. Enough, Anne. Change topic na tayo. I'm hungry. Di mo ba ako ililibre? Pag-iiba nito ng usapan. Pinisil naman niyang pisngin ito. Oo na, let's go. May nakita ko dito sa mall na gusto kong kainin. Doon na lang tayo. Masigla niyang sabi. Alright, doon na lang tayo. And after we eat, we should buy some baby dress ni baby. Wika nito habang hawak-hawak ang kanyang kamay palabas ng office. Yes po, syempre inantay talaga kita bago mamili ng mga yun. Para wala akong gastos, di ba? Ngisi niyang sabi dito na ikinangiti din nito sabay pisel sa ilong niyang tila na mamagana din. Kuripot. Wika nito na ikinatawa niya. This is bullshit! Galit na turan ni Gael. Andito sila ngayon sa Bangkok, Thailand. At pinuntahan nila ang address na nakalagay sa data na sinend sa kanila ng intel nila. But to his dismay, wala na silang naabutan at nakalipat na daw ng ibang bahay ang Ires. So what's your plan now, Gal? Tanong sa kanya ni Hans. I don't know. Nawawalan na ako ng pag-asa. Pakiramdam ko may humaharang sa akin, bud. Malakas ang kutob ko that someone is sabotaging me. And I think I have an idea kung sino man ang gumagawa nito. Tiimbagang niyang sabi sa kaibigan. Yan din ang mga nasa isip namin, Gal. To think na hindi tayo basta-bastang agent, ha? Pero nahaharangan ng infos natin. This is kind of frustrating and challenging. Wika naman ni Teron. I guess we need to find other way para hindi na tayo maharang kung sino man ang humaharang sa atin ngayon. Sabat naman ni Blaze. Yeah, tama ka nga. Pero tingin ko need din natin na kumain. Pucha bad, kanina pa tayo walang kain. Kanina pa nagrarambol ang mga bulate ko sa tiyan sa sobrang gutom. Wika ni Teron na ikinailing nila. Okay, let's grab some food to eat na lang muna bago tayo tumuloy sa hotel. May malapit na naman dyan na resto eh. Sagot ni Hans. Oh no, pwedeng sa mall na lang tayo kumain? Kasi after we eat mamimili ako ng baby stuff para sa baby namin ni Cle. Please bud, pakiusap nito sa kanila na ikinakulot nila ng noo. Ang dami sa Pinas niyan, dito ka pa talaga nun mamimili? Pangaasar na tanong ni Blaze. Gago, kung ako lang kahit ubusin ko naman ang mall sa Pinas. Pero si Cle yun, bud. Gusto mo bang mabugbog ako nun? Kaya nga niya ako pinayagan na sumama dito para makabili ng mga gusto niya. Problemadong sabi ni Tero na ikinangisi nila. Oo na, si Kleng lang pala makakapagpatino sa'yo eh, no? Pangaasar niya din sa kaibigan bago sila tuluyan sumakay ng sasakyan. Yon, I saw this resto sa TV commercial and they said na masarap ang luto nila. I think we should try it here. You think, buds? Wika ni Teron nang nasa tapat na sila ng pinagmamalaki nitong restaurant. So let's go na. Yaya niya sa mga ito. Nasumunod din naman sa kanya nang pumasok na siya. Gael roamed his eyes inside the resto. Oh well, he can say that this place is a cozy one. Nice. Sambit niya. Bago sumunod sa waitress na igineya sila sa kanilang table. Here's the menu, sir. Nakangiting sabi ng waitress habang isa-isang ibinibigay sa kanilang apat ang mga menu. I think you should give us the best seller here. Tila natatakam na sabi ni Blaze. Is that all, sir? Mahinhing tanong pa nito sa kanila. One futomaki sushi, tempura, and a bottle of beer, please. Wika naman niya dito na agad namang isinulat ang kanyang in-order. Make it 4 beers, please. Malanding wika ni Teron at kumindat pa sa waitress na halata namang nahiya sa ginawa ni Teron. Bago mahinhing ngumiti at nagpaalam. Aw! Daing nito ng batukan niya. Hindi ka pa rin nagtanda ha? Isumbong kita kay Cle. Pananakot niya dito. Go, as if naman matatakot ako. Oh wow! Talaga ba, Teron? From now on, wala ka nang babalikan. Lahat ng gamit mo susunugin ko na, buwisit! Sigaw ni Cleo sa kabilang linya. Kaya halos lumuwa ang mga mata ng kaibigan nang makita ang mukha ng asawa na namumula sa galit. Mabilis naman itong inagawang phone ni Hans at lumayo sa kanila.
At halos mamula sila sa kakatawa when Terran gave them a dirty finger. Lakas ng loob, takot din naman pala. Naiiling niyang wika. Samantalang himas-himas ni Annie ang bilugan niyang tiyan dahil sa kabusugan. Shing, hindi niya akalain na ganito kasarap ang mga pagkain dito. Kaya heto sila tapos nang kumain pero inaantay na lang ang pinate-take out nila para mamayang dinner yun ulit ang kakainin niya. Solve na solve ang buntis eh. Panunuya ni Jay sa kanya na ikinasingkit ng kanyang mga mata. Hello Ninong, dalawa kaming kumakain kaya need kong maging solve sa pagkain. Pananaray niya dito. Yeah right. Kaya tingnan mo, mukha ka ng balyena na nakalunok ng pakuan. Aray! Daing nito nang hampasin niya ito sa braso. Mapanlait ka, gwapo ka, gwapo? Pananaray niya dito. Oo, ngising sagot naman nito. Madami pang humahabol, kaso wala eh. Sa'yo lang nahulog ang puso ko. Banat nito sa kanya na ikinangiwi niya. Peste, tigilan mo na ako sa mga banat mo at pabanatan talaga kita. Galit-galitan niyang sabi dito na ikinatawan naman ng huli. Kunot ang noon niya nang marinig ang mga tawanan na nasa gilid ng table. Hindi niya masilip masyado dahil may mga nakaharang na wood divider doon at medyo malayo na sa kinaroroonan nila. But that laugh seems very familiar. Nawika niya sa kanyang isip pero umiling-iling na lang siya sa huli. Baka mali lang siya nang narinig. Alam niyang miss na niya si Gael pero alam niyang kailangan niya nang mag-move on dahil may pamilya na ito. She smiled bitterly. Here is your takeout, ma'am. Tinig ng waitress na nakapagpabalik sa kanyang diwa. Oh, thank you. Pasasalamat niya dito. Let's go, baby. Mamimili pa tayo ng gamit ng baby natin. Wika nito habang inilalahad ang kamay nito sa kanya. Kaya mo pa bang tumayo? Tanong nito nang makita siyang tila hirap na hirap sa pagtayo. He, kaya ko, no? Nakabusangot na sabi niya dito. Sabay abot ng kamay ni Jace para makatayo siya ng maayos. Ayan, lamon pa more ha? Nakakainis ka, sa nagugutom nga kami, ano ba? Tila naiiyak na niyang sabi. Hey, I'm sorry baby, nagbibiro lang po ako. Tila natataranta na sabi nito nang makitang nangingilid ng kanyang mga luha. Hindi ka nakakatuwa, tinatawanan mo na lang ako. Pag-iinarte pa niya. Asus, wag na magaganyan. Sige ka, gusto mong maging pangit ang baby natin pag ganyan ka? Ewan ko sa'yo. Singhal niya dito saka naglakad palabas, kaya hinahabol na lang siya ng lalaki. Sorry na nga, smile na yan. Pangungulit nito sa kanya. Oo na, basta mamaya bili mo ako ng pizza ha? Yan na nga ba sinasabi ko? Arte niya, suyo ko, then pabili siya after. Nagrereklamo ka na? Tanong niya dito. Ay hindi po madam. Sabi ko nga lahat ng gusto mo bibilhin ko. Ano pati mga elepante dito ibibigay ko sa'yo, magsabi ka lang. Napatawa naman siya dahil sa sinabi nito. Baliw, kali ka na nga. Wika niya saka umangkla sa braso ng lalaki at naglakad na sila patungong lift. Kunot ang noon ni Gael nang tumanaw siya sa labas ng restaurant. Is that Jace? Wala sa sariling tanong niya. You saying something bad? Tanong naman sa kanya ni Hans. I think that is Jace. Sabi niya sa mga ito at ngumuso pa siya dahilan para sundan iyon ang tingin ng kanyang mga kaibigan. Oh yeah, that is Jace, but sino yung babaeng kasama niya? Takang tanong ni Blaze. Nagkibit balikat na lang siya sa tanong nito. Hindi naman niya kasi nakita ang mukha ng babae. Mahabang buhok lang nitong nakita niya dahil sa nakatalikod ito. Somehow may naalala siya bigla sa buhok na yon. That hair. Biglang may bumundol na kaba sa kanyang dibdib. Hindi naman siguro. Kausap niya sa sarili. Saka kinuha ang bote ng beer at tinungga iyon.